Ang itinuturo na po si Pangulong Marcos mismo at si dating speaker. Mga ka-close niya. Hindi ba para ho talaga magkaalaman kung totoo pong independent itong ICI na ito? Ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila. Independent Commission for Infrastructure. Kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, si pa humaharap ha. Opo, hindi pa ulit humaharap. Tama. Sa kanya pong pangalawang dapat na patawag. Oo. Tapos meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Bottom line dito, Nobyembre pa lang pinag-uusapan na itong budget na ito. Nobyembre pa lang, galit na galit ka na kay Martin Romualdez. Kung totoo yun, na nanggagalaiti ka at sinermonan mo na isa't kalahating oras yung pinsan mo at ikaw talaga namang bisit na dito kay Zaldico at dito kay Martin Romualdez. Ano datang ginawa? Bakit ka naghayag ng iyong damdamin July 28 pa? Ang tagal. Hindi ba? Oo. I mean, sorry po. Mahiya naman kayo. It's a valid observation. Kung bakit na-late ang galit. So ang tanong na-late yung galit, November pa to Tapos July So ang tanong nga dito, dapat ipatawag ng ICI si Pangulong Marcos. I agree. And live na mapanood natin kung ano ang kanyang itsura at pananalita sa katanungan. So ano ba naging deliberasyon? Ano ba pinag-usapan nyo ni Martin Romualdez? Ano ba pinag-usapan nyo ni Zaldico? Ano ba pinag-usapan nyo at nandun nagmama si Tito Bichangco? Ano ba pinag-usapan ninyo ni Pangandaman? Nung kayo nag-meeting sa Malacanang, may picture kayo, di ba? Si Bonoan, si Pangandaman, si Ralph Recto, Tama, meron silang picture. Kung hindi nyo po sasabihin kung ano ang inyong napag-usapan, total may picture kayo, baka pwede na namin malaman kung ano ang inyong kinain. Sa totoo lang din, girl, no? Yes, boy. Ang laki ng problema ng DOJ at ng Ombudsman and the state, no? The present dispensation dito ho sa mga kasong ito Kasi nga, nandito na si Zaldico at iba na ang sinasabi, di ba? Ang itinuturo na po si Pangulong Marcos mismo at si dating speaker. Mga ka-close niya Hindi ba? So lalong ang, di ba, ang gulo? Kaya lalo. The more tayo na nakikinig po nanonood, maging mapanuri sa mga balita na atin napapakinggan. Okay? Dahil po sa ngayon, definitely po, magkakanya-kanya rin po ito ng kanila pong narrative, ika nga. So, anong importante? Tama din po naman si Atty. Roy, no? Ang ombudsman, ay gagampanan ang kanyang tungkulin na dapat nga dito wala pong sisinuhin sa investigasyon. Tama naman si attorney na ang ombudsman kahit na anonymous letter, na wala pong hindi sworn statement ay iniimbestigahan kasama sa kanilang mandato. Tama naman yun Sumulat ka sa kanila, nakatanggap po ng sulat, iimbestigahan yun. Pero kapag na po nagsampahan na ng kaso, talagang kinakailangan sumpaan mo yung salaysay na ihahayag nung tetestigo sa kaso. It's a different story. Pero yung sinasabi nila na imbestigahan mo ito, sa paunang kwento pa lang, pwede po naman pong gawin yon ng ombudsman. With all due respect to everyone, factual po lamang yan, na usapin. Yeah. Okay? Pero ito po, tama din po ito ng ating pong ngayon, ang mga nasa Luneta, ang grupo po ng INC na nanawagan po ng transparency, no? Dito po sa issue po ng investigasyon sa korupsyon na ito. Kaya nga, noong pamampo, nung wala ka dito, di kayo naandoon, nagtatampisaw sa batis ng nakasiyahan. Okay. Bumibili kasi akong luggage. Basura. Alam nyo, nabanggit ko na para ho talaga, mga kapatid, magkaalaman kung totoo pong independent itong ICI na ito. Ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila, Independent Commission for Infrastructure, kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, si pa humaharap hindi pa ulit humaharap. Tama. Sa kanya pong pangalawang dapat na patawag. Tapos meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Doon pa lang po number 1, dapat po live stream yan. Para malaman natin, ano ba ang tanong ninyo? Ano ba ang statement ang inyong pinapatawag? Si Grace po humarap doon. Ano ba sinabi ni Grace po?
Hindi po ba? Ano ba ang tanungan ninyo? Kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay yung 2025 budget. Ha? Kasi nga, ang sinasabi mga kapatid, kung pupuntahan mo yung ikinekwento ni Toby Chanco, at basahin niyo po yung column ngayon ni Ma'am dito po sa The Philippine Star. Marie, pamintuan. Yes, sa kanilang panayam sa story ko ng One News, doon po inilahad ni Toby Chanco yung matagal ng ugong-ugong at bali-balita na nagkakaaway na magpinsan nang dahil po dito nga sa budget at usapin ng korupsyon. Oo. Alright, so dito ho mga kapatid, meron pong ikinekwento si Ma'am sa kanyang column kung ano po ang naging pahayag ni Toby Chanco. At sinasabi po, November pa lamang nung nagdaang taon, galit na si Pangulong Marcos kay Martin dahil nga dito po sa sinasabi na massive corruption na nangyayari sa Kamara sa pamamagitan po nito pong pangungumisyon sa mga proyekto ng DPWH. And specifically po, dito nga daw sa budget. Ang sinasabi po ni Zaldico, hindi. Okay, may insertion, etc. Okay, sarhan na po natin yan. Kasi nga, kung gusto ng presidente ng gantong proyekto, sa NEP pa lang, maaari niyang i-push yan. Pero ang sabi po naman ng kabilang banda, sandali lang. Kasi nga, kung ilalagay mo yan sa NEP, pwede yang guluhin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So maaari ka ding maghintay lang sa dulo at doon mo na siguraduhin ito. Pwede din pong ganon. Depende po yan kung nasaan kang bakod. Pero bottom line dito, Nobyembre pa lang pinag-uusapan na itong budget na ito. Nobyembre pa lang galit na galit ka na kay Martin Romualdez. Kung totoo yun, na nanggagalaiti ka at sinir mo na muna isa't kalahating oras yung pinsan mo at ikaw talaga namang bisit na dito kay Zaldico at dito kay Martin Romualdez. Ano tatang ginawa? Bakit ka naghayag ng iyong damdamin July 28 pa? Ang tagal. Hindi ba? Oo. I mean, sorry po. Mahiya naman kayo. It's a valid observation. Kung bakit na-late ang galit. So, ang tanong... Na-late yung galit, November pa to Tapos July So, ang tanong na dito, dapat ipatawag ng ICI si Pangulong Marcos. I agree. And live na mapanood natin kung ano ang kanyang itsura at pananalita sa katanungan, kung ang sinasabi mo, kasi nung unang kanyang press release, di ba binasa niya ang buong budget? Sabi ko nga, paano mo babasa? Ilang libong pahina yan. Oo, yun ang sabi niya. Over the weekend, binasa niya. Page by page. Binasa niya at hindi nga daw niya nakilala kasi nga mangled beyond recognition, etc. So at the end of the day po, meron kang vinito, meron kang inalis. Okay. Pero sabi mo, talaga namang itong budget, ito pa pinirmahan. Yun lang. Diba? So ano ba naging deliberasyon? Ano ba pinag-usapan nyo ni Martin Romualdez? Ano ba pinag-usapan nyo ni Zaldico? Ano ba pinag-usapan nyo at nandun nagmamasid si Toby Chanco? Ano ba pinag-usapan ninyo ni Pangandaman? Nung kayo nag-meeting sa Malacanang, may picture kayo, di ba? Si Bonoan, si Pangandaman, si Ralph Recto. Tama? Meron silang picture. Yes, oo. Nung kayo nando doon, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi ba? Maganda ho. Kung totoo na ang ICI Independent Commission, ipatawag yung Pangulo with all due respect, di ba? Mr. President, di ba? With all due respect. You are cordially invited. Kasal. Kasal yarn. Lakas ng tawa mo, girl. Pero alam mo, kung hindi man nila sabihin kung ano... You are cordially invited to attend the ICI hearings. Opo. And RSVP. Forthwith. Kung hindi nyo po sasabihin kung ano ang inyong napag-usapan, total may picture kayo, baka pwede na namin malaman kung ano ang inyong kinain. During the meeting. Ang title po nung artikulo, nasa opinion section po ito ng The Philippine Star ni Miss Anna Marie Pamintuan. Ang ganda ng title, pwedeng title ng kanta. Ano? How high does it go? Yes, okay. Ngayon, kasi nga bumubuo kami sana po ng Think About It episode. Buuin mo na yan, pirahe! Sinisigawan mo na naman ako Hindi, ang tawag doon yung minsan nangyayari din siya, passion. Naubol na-preempt. So, sayang. Na-delay din yung Think About It, parang yung galit ng Pangulo, na-delay. Namin ito. Ito na ho yung mga pumutok ngayon. So anyway, sandali lang po. Pero ang ganda nung napansin mo, oo nga kung nangyari yun noon, bakit July lang? Na-delay yung, dami kasing ginagawa ng Pangulo. Minsan sa dami ng ginagawa mo, dinedelay mo yung emotions mo Parang nagkakahawig sila ni Zaldico. Ha? Diba? Kasi magmula noon, ano siya, ano bang tawag sa kanya? Downtrodden? Hindi naman siya bagman. Downtrodden. Luggage man? Hindi naman siya collector. Hindi rin. Hindi rin siya banker. Kasi pass-through man? Okay, bakit
di ba, bilyonaryo ka, Oo. yaman-yaman mo, Oo. di ba? And congressman ka, negosyante ka, tapos inuutosan ka lang taga-collect, oy, Taga-hatid. Well, again, ang sabi ni Attorney Roy, Oo. guilty ang kanyang kliyente sa lack of strength to resist. Dautos mula sa kataas-taasan. nakita mo yun? Lack of strength to resist. Wala ang kinita ni 5 centimos. Wala, alam mo, kung wala ka. Sa tinagal-tagal ng panahon, ikaw yung taga-kolekta. Ayan, taga-kolekta ka. From kung 2024 man nag-start, base sa mga picture hanggang 2025, karapat dapat kung walang natanggap si Zaldi at ginawa siyang pass-through Oo. nito mga taong ito na totoong may kickback, Tapos magmula dapat noon- gawing santo si Zaldi. Sabi ko Bakit nga mo kanina, walang natanggap eh? Sobra ka naman sa santo. Ay, Baka ano hindi ba pumayag dapat? si Pope. O, ano na lang? Bigyan mo na lang ng medal. For honesty. Oo. Di Sige. ba parang si Saldico, sa tinagal-tagal na siya ay dinadaanan nito, ngayon na siya lumantad. Hindi ba para silang may similarity? Wala po na nanggaling sa gobyerno ni Tiso. That's all, folks. Ito naman, sabi nga ni Attorney Roy kanina, sometimes baka nangyayari din daw yun sa atin minsan. Ewan ko lang sa'yo. 9:46 na po ang